Good day, everyone. I am Latran Vincent Lee, and I am the reporter for the Chapter 6 entitled The Barangays Part 1. Okay, let's start. Moncayo was always been at the central domain of the Lumaz even before the Spaniards set foot on its ethnic grounds. They played in native tradition in inbound with the character that was germane to most rival in the Agusan Davao region. The Manubos and Mandayas residing in Old Moncayo were as much competitive as were their other tribal neighbors in the south. In first place, ang Moncayo Jud is nagpasiugda sa kadugtungan niini sa lumad nga wala pa na colonize sa mga Espanyol. O grabe ka abunda sa tradisyon o kanang kultura no nga gi-share sa matag usa ka tribo sa Agusan o Davao Region. Nga ug ang Manubo sab is Manubo ug Mandaya pud ang ang pinakalumad jud diri sa mong kayo nga grabe pud siya ka competitive sama sa yahang mga nasakupan sa mga in the south. Although Moncayo started formally as a coastal reduction in Bukana and present-day Banlag, much of the names that these barangays continue to perpetuate of to this day were already in use even before Father Urius started converting pagans in the earlier names like Hagimitan, Nabuk, Tutoy, Pasian, and Salub. Obviously derived from native terms were the very place names in missionaries heard when the first infiltrated the heavily canopied rainforest that used to provide shade to protect settlement along the Agusan River. Bisan pa man tuod ang Moncayo is nag-start gyud siya as a Christian reduction sa Bukana nga mao na in the present karon is Banlag. And kasagaran pud sa mga pangalan sa mga barangay is nagpadayon ra gihapon no bisan pa man tuod nga gigamit na siya no bago pa si Father Orius gi-convert niya sa mga pangong lugar. O ang mga pangalan po no sa mga barangay is muna siya no Hagimitan, Nabok, Tutoy, Pasian, and Salog nga yahang halata kayo nga yang gihango sa kanang katutubong termino murag kanang mga niaging mga lukuan gud nga mismo mga pangalan sa lugar is kanang nadunggan na pud sa mga missionary sa una sila nga lumusot sa kanang grabe nga ulan or kanang bagbaha sa na niabot sa pagbibigay ng lihim sa pagprotect sa settlement sa daplin sa Agusan River. When Moncayo was finally constituted as a town in 1954, by virtue of the presidential order, it's only consisted of 11 towns, about 4 of which are now part of Monte Vista. When RA number 2744 was approved in 1960, 2 new towns are added in Old Count, while another 5 barangays were created in 1969 with the enhancement of RA number 5566. Today, the municipality has 21 barangays. Ang Moncayo is officially or finally nabuogid siya in 1954 no sa kuan gid sa tuang president sa una ay gikuan ra gid siya in 11 barangays no. Halos pa gani ang upat ato is part na siya sa Monte Vista. And then in RA number 27742 noong 1960s na aprubahan na naibag-ong nadungag no nga dagdag sa katungdaan nga pag-ihap no. Ug naapoy 5 nga barangay na gibuhat tuong 1969 sa municipality. Then in RA
o RA number 5566 karon is ang municipality ug Bungkayo is nag-consist na siya og 21 barangays. Ug ang 21 barangays no sa Bungkayo is mao ni siya no atong isasahon: Awaw, Babag, Pilar, Banlag, Liwanag, Bukana, Baylo, Buay, Kasuon, Tuburan, Mount Diwata, Hagimitan, Hativa, Inambatan, Makupa, Libasan, Mamunga, Gandya, Nabok, Ulaykon, Pasian, Kamungangan, Poblasyon, Rizal, Salvacion, Samuag, San Isidro, San Jose, Tubo-Tubo, Union, Maiti, and Upper Ulip, Muñoz. Mao na siya, and that is the 21 barangays of Municipality of Bungkayo, Davao de Oro. Awaw. The first account suggests that the name derivative of the word Sawawon. The name of the first Mandayas settled and great grandparents of the first Mandar tribe leader named Anaslito Kinob. Other place name advocates, however, say that Awaok be a corruption of, or in short of, Waaw, Visayan for hinterland. All time concede the description is part given the actual location of place in relation to the towns proper. Nganong gitawag siya og awaw, no? First nga pag-isgot or pag-suggest is gikuha siya sa pangalan nga gihango sa Sawawon, no? Sawawon, the first is Mandaya Satter, no? So gikan sa lulo sa tuhod sa una nga leader sa Mandaya nga si Anaslito Kinob. Sa uban pod nga nag-advocate og mga pangalan sa lugar, no, whatever nga ang Awaok is in short siya sa Awaaw, no, sa Visayan or hinterland. And gitukuan po nila nga lumang sa una pod nga panahon is ang pagdescription yun or paghatag sa pangalan sa lugar is nagakuan gid siya sa sa actual location of the place in relation to the town proper. Mandayas first occupied the stretch of Awaw, enjoyed the simple amenities on primitive life, hunting, fishing, and farming, contact with the outside world other than the others. No, na-declare na jud is ang Awaw na jud ang mao na siya ang pangalan sa Awaw, no, na kumpirma pod sa mga Mandayas, no, na occupy nga ang nagkadugay nga ang Awaw is nga kuan siya, nagdugay siya nga simple amenities primitive, no, sa mga life hunting like fishing, farming, o dito pod siya, no, dito pod ang Awaw muna sa ang Awaw po dito diha pod sa Awaw na kita ang katong nindot and wonderful nga falls sa Davao de Oro. This means that called the Awaw Falls. Mao po niyang mga barangay leaders sa Barangay Awaw, no, in 1954 to 1955. Si Manting niya nisunod si Pedro Ambuladora, si Wenceslao Espina, si Manuel Sabayo, Enrique Lara Jr., Julian Bacolod nino second term siya, Eladio Sonia, Concepcion Ayis, and Moises Bacolod. And that's my part of the topic. So, and other mga barangays is proceed to the next reporter. Okay, to guys. So, thank you for listening to my part of the topic. God bless. Babag, Mandaya origin and Spanish influence. So, ang Babag now is part sa Compostela, began as a Mandaya settlement around sa 20th century.
However, ang Spanish priests predating their arrival found existing small settlements along sa river banks. So, the oral tradition state that ang priest is aiming to convert the original settlements ay settlers. So, settlers is ano siyang people na nag-move to another place. Led by Dato Engao, used an 1896 bills introduced sa Christianity. So, si Nestora Senora del Pilar is later mo na siyang nahimong various patron saint. Father Iryusho Babag existed part sa Bunawan Mission in 1884 with 345 people. By 1890, the population dropped 225 tungod sa tribal conflicts and settlement dilution. So, ang non-native settlement began in 1917 with arrivals of educator Policarpio Aquino Sr., who established the first school-in area. So, Babag predominantly Roman Catholic territory in Moncayo, Davao region is 3,346 hectare enclave with central hub, Magmon, and 3 sitios. So, mao siya ang anuan, Pilar, and Bagkitan. It's characterized by a vast plain and agricultural and suitable for diverse crops, rice, and fields. So, ang various stem originate from large tree that nga nagfelt across sa Agusan River near in Playa Market where local lumads traded. So, the document lists the leaders of Babag gikan sa 1948 to 1987 starting kay Vicente Pulmon as a Teniente del Varios ending with Arthur G. Baltasar as a barangay captain. It's also mentioned the election of Alma C. Baltasar as a acting barangay captain sa 2002 with Romeo Aquino Jr. Sangguniang Kabataan chairman. So, the councilor elected alongside kay Alma Baltasar include Nestor Galulo, Romeo Aquino Sr., Boy Erica, Sergio Caballero, Gloria Aquino, and Alfred Juarez Manuel. So, Babag located sa Moncayo, Davao region is a barangay bordering Compostela with 19 kilometers from town proper. It relies sa 4 tributaries, Buwak Creek, Kinausan Creek, Nabok River, and Agusan River for irrigation. So, ang economy primarily agrarian with 30% resident engaged in farming, poultry, and livestock. The 2002 census record Banlag, the birthplace of Moncayo. So, Banlag hold historical significance as the origin present-day Moncayo. In 1880, Jesuit missionary Father Saturnino C. Orius established a settlement of 30 Dibabawons families, naming it Moncayo. No, he appointed Dato Daguhoy as a local leader at the first Gobernadorcillo, who later converted as a Catholicism and took the name Luis. However, ang rule was short-lived due sa regional conflicts. Prior to 1880, the Nabok River was a vital resource for the community used for bathing, washing, and irrigation. And unfortunately, later, pollution from mining, tailings, cyanide, and mercury domestic waste. So, the industrial runoff rendered the river nearly unusable. So, the origin Moncayo settlement is believed to have been located at Bukana. So, the confluence of the Manat and the Agusan rivers. So, Banlag named Moncayo for the settlement did last
with older residents continuing to refer sa areas as Bukana tungod sa its location at the confluence Dagusan and Manat rivers. By the early 20th century, Bukana became a key transportation hub for both trade and travel. So, ang current name Banlag is attributed to American phrase ban of logs. So, nagnutan ako unsay kuandra sa Banlag kay laging daw kuno ang ilahang trabaho diya dati. So, the referencing large pile cuts of logs seen by a visiting American local residents is nag-struggle sila sa pronunciation and are said to have pag-mispronounce it, leading the adoption of new term. However, this explanation is considered historically inaccurate. Logging in Moncayo didn't begin until after 1950, and American left Camp Callao shortly after the Philippine independence. It also deemed unlikely the locals would remember a complex foreign phrase instead of a simple name related to a tree or a logging company. So, more plausible theories suggest the Banlag derives from the Bisayan word for cross-eye. Kaya patong pagkaan o cross-eye or libat with local expression like nalibat ka or kaba o are you cross-eye or banlag man siguro. Banlag man siguro. So, Bukana serve as a central hub for a trade and transportation accessible by rough and motorized banka. 1918 map show Bukana already nag-exist na, contradicting claims that American named it a barangay name Bangkerohan upstream commemorates this historical significance. So, the origin name Banlag is nagpabilin dapon siyang debate, while the ban of logs theory is a historical inaccurate. A more plausible explanation links its Bisayan words for cross-eye. This metaphorically suggests a lack of direction or inability to find ones. However, ang theory is not widely accepted and further research needed para pag-determine sa true etymology. So, the documents list elected from 1960 to 2002, starting with Pedro Monfalca and ending with Marlon Basarte. The U.S. occupation in Banlag are scarce tungod sa its remote location and Mandaya settlers' lack of written history. The area's history primarily preserved through oral tradition. Education became more prominent after World War II, particularly among the local elite, and sent their children to school in urban centers. In 2002 barangay election where Marlon Basarte won the re-election, its list the name with elected council members, Kagawad, Sangguniang Kabataan, Iski person, and the other official. The present-day barangay hall, health center, and deep well were constructed during sa tenure of previous leader. So, the bylaw sa una is isa ka purok sa mga katubo. Tapos, nangagi ang mga tako nga pagbabago sa mga paglipas ng panahon. Mula sa pagiging lupain ng mga katubo, ito ang naging sakahan ng mga pagmamay-ari ng mga dayo. So, yung pa sa mga katigulangan noong unang panahon sa baylo na akit ang mga katutubo sa amoy, lasa at kulay ng mga produkto dala ng mga dayo, mga lakal. Kaya tinat nila ito sa ang kanilang lupain
para sa mga tabako, ilimnon, chino, tuba, kung mga dilata na sardinas. Upang maisagawa ang mga karakang ito ang ginagamit ang balsa, bangka, at motorboat. So muna lang ginagamit sa kanang magbayl, kanang ginadala nila mga produkto gamit nila ang mga balsa. So mula sa sistemang ito, ang barter nakuha ang pangalan ng lugar ng baylo na Cebuano ay nanguhulugang palitan o pagpalit na sa ilahang mga dala sa una. So gitawag sa baylo tungod atong kato lagi nagbaylo sila og kanang lupain into kuan sa mga dala sa mga dayuhan. Ang unang pamayanan ng baylo ay matatagpuan sa tabi ng ilog ng Agusan, kung saan ngayon nakatayo ang isang paaralan. Kaulanan ito ang inilipat sa sentro baylo at noong September 14, 54 napili ang unang grupo ng opisyal ng barangay. So sa parehong taon itinayo ang unang paaralan at isang kapilyang Katoliko. Sina Rafael at Sir Pedro Aruma ang unang guro sa lugar na ito. So sa kabila ng mga sularin at kahirapan ng baylo, tulad ng pagtuyot, ng mga tanim, natili itong panang matatag. Sa Cagmayan, may 4 na aktibong kooperatiba ang lugar sa tubulong sa mga residente. So dili ay nakapasok ang edukasyon sa baylo ni Agi o buay sa ingon sa mga matatanda. Nang maitayo ang unang paaralang primarya, ang buay primary school, ang lupang tinayuan nito. So donasyon din ni na kuan Skolastiko Alimong Tuyukom Kundaban. So moto ang pinakaunang primary school nga itinayo sa baylo or buay kaniadto. Ang pagtatayo sa unang paaralan ng baylo isang kuan tawag gani murang bayanihan ba sa sama-sama siyang pagsisikap ng mga katubo at hindi kasuporta. So ang unang paaralan nga ilang gibuhat ito ang gawa sa nipa, pagmuil, kugon, kawayan or kanang tawag sa una bilog na kahoy at dahon ng niyog. So moto sila muni ang mga unang nagkuan buhat dito. Si Victoria Asis ang naging unang guro dire at sunod si kuan sa Dorico Umbina noong 1963-64. So ang Kasuhon ay dating isang sityo ng barangay San Isidro at kilala bilang lugar na pagtatanim ng mga baka at upland rice na pangunahing pagkain ng mga Dibawawanon. Noon ito ay isang likas at hindi pa gaanong naapektuhan ng mga panlabas ng impluwensya kahit hanggang isang dekada matapos ang ikalawang digmaan. Sagana rin ito sa mga hayop gaya ng baboy ramo, sawa, unggoy, bayawak, wildcat at usa. Kaya kilala ito bilang isang mayamang pangunahing na lugar. So sa Kasuno kadto man jud ko diri ni Agirday. So di nakatingalahan og dahag mga kuan baboy ramo, unggoy. So kay bukid isa kadang nami giadto nito nga isa ka sitio nga grabe ka bukid. So kanang makaingon ta nga sagana gid sa mga tanom, mga hayop pati naghanag yun but asa to nga sitio basta nakaadto nami nakaagi ko diri
So mo rin kasuon. Gitawag po dahil sa kasuon tungod sa kanang kadaghan niya tagnok gani. So gitawag sa kuan tagnok kay kanang ang lugar din nga kasuon is kanang lasang bukid. Makita naman gud ang tagnok sa mga mga lasang mga bukid. So murag diha lagi kuwaan ang pangalan ang kasuon. So noong 1956 diri ang unang negosyante nga nisulod sa kasuon, dalaging company sa Davao. So unang feeder road na nagdugtong sa kasuon ang pangunahing langsangan ng lalawigan. So dito nagsimula pumasok ang mga migranteng Bisaya, karamihan ay mga trabahador sa lumalawak na industriya noong industriya ng laging. So nagpapatuloy ang mga construction ng mga laging roads kasama na ang ruta mula Palina patungo kasuon itinayo ng kumpanyang Munda. So sa 1956 uni ang pinaka unang nisulod ang laging company sa Davao sa kasuon. So sa 1956 natuklasan ang mahigit 3,000 ka hektarya sa kagubatan sa kasuon na ginapuy-an sa mga kakatubo at mga migranteng Bisaya. So sila mga natuklasan ang mga pangkaraniwang pananim nila at mga pangkalakal nila. So tungod ato ang kasuon ay kilala bilang bahagi ng bayan ng Asunsyon at dito rin tinatag ang unang paaralan sa lugar. Naging isang regular na baryo ito noong 1960, ngunit nanatili ang isyu sa hangganan sa pagitan ng Asunsyon at Mungkayo. Matapos ang 2 taon noong Hulyo 1962, nagresolba ang alitan at opisyal na kilala ang kasuon bilang isang barangay ng Mungkayo. So, next is muna ang mga barangay captain sa mga kasuon. So sa 1962 to 1972 si Simon Codilla. So nagsunod si Pedro Lacson, next Mario Ladora, Hilario, Felix Totagoro, Shano Unsing, captain. Sa dokumento si Camino Oaiko. Sa pagsulod sa industriya ng pagtutruso sa kasuon, maraming katutubong pinuno tulad ni Ramon Tabag at Pedro Lacson ang nakita ito bilang kanang mapaunlad bitaw ang ilahang barangay sa kasuon. Sinuportahan ito ng mga unang migrante gaya ni Benigno Belinsa, Simon Codilla at Luciano Adlawan, at pumili ng lupa sa gilid ng kasakulusuyang kasuon. So pag-abot sa November 18, 1937, isang taon matapos pumasok ang unang kumpanya ng pagtutuso ng matapos ang kasuon sa primary school. Si Luis Sugaro ang naging unang guro ito. So ang paaralan ay tinayo ng pamagitan ng mga bayanihan na lider at residente. Dahil sa tagumpay na ito, mas naging bukas loob ang mga tao sa pagtayo ng ibang pangsakol sa kaunlaran ng barangay. Ang unang halalan at pamumuno ng barangay ay ginanap noong
1949 kung saan ang mga unang opisyal naglingkod sa barangay. Motong next is si Simon Codilla na kaulanan ng naging unang itinag na barangay captain noon ng 1962 ang naging nag-donate sa lupa para sa unang kapilya sa San Isidro. Dito nagmisa ang unang pari na si Father Charles Hornong, isang Regnol missionary. Next, sa pamuno naman ni Felix Berto Taguro, sa loob ng kanyang 5 taon panungkulan, nagtuon si Taguro sa edukasyon, kabuhayan at supply ng tubig. Sa pamuno naman po ni Gabino Aiko, ang bagong kaunlaran. Nang mahalal si Gabino Aiko bilang unang halal ng barangay captain noong 1989, nakamit ng barangay ang ilang mahalagang tagumpay. Nakuha ang sariling barangay site sa isang sektaryang reforestation area noong 1991. Itatag ang araw ng kasuon noong Nobyembre 24, 1991 sa pamagitan ng isang opisyal resolusyon. So, maulang to. Thank you.